Sa CCTV footage na ito, madaling araw nitong March 14, makikitang naka-duty ang security volunteer na si Sara sa guardhouse ng isang subdivision sa Las Piñas City. Maya-maya pa, nilapitan siya ng isang lalaki nang walang kung ano-ano. Bigla itong may isinaboy sa kanyang mukha. Ang suspect kumaripas ng takbo habang ang gwardya napatayo at napatalon sa sakit. Sobrang init, sobrang hapdi sa mata. Pakiramdam ko, mabubulag na ako. Sino ang may gawa nito kay Sara? Ang mga nangangalaga ng seguridad ng mga residente habang ginagawa ang kanilang tungkulin, gaano ba kaligtas? Sabi niya, manda ka, babalikan kita. Si Sara agad na saklolohan ng kanyang mga kasama. Ang kemikal naman daw na isinaboy sa kanyang mukha. Amoy muriatic pero hindi siya matapang. Yung tubig namin, pinanligo ko, pinanghilamos ko agad bago nila ako dalhin sa ospital. Nung dumating siya dito sa amin, hindi niya maibuksan yung mata niya, namumula, may pananakit at may paglabo ng mata. Worse yung right eye niya actually kesa sa left eye. Sumailalim ang kanan na mata ni Sara sa tinatawag na amniotic membrane transplant. Isa itong graft na kinukuha sa placenta kapag nanganak yung isang babae, nilalagay natin sa mata. This acts as a biologic bandage para matulungan maghilom yung epithelium ng first layer ng cornea ng mata. Yung kaliwa, ang naglagay lang tayo ng bandage contact lens para magkaroon ng relief yung pasyente at hindi masyadong matamaan ng eyelids kapag pumipikit yung mata. Ang kanyang kaliwang mata naagapan, pero ang kanan hirap na ngayong makakita. Patuloy pa rin yung inflammation. Wala po talaga akong makita. Natakot ako. Siyempre may anak ako. Wala na mag-aalaga sa anak ko. Bakit ganun na lang ang galit ng nakagawa nito kay Sara? Napag-alaman din namin na bahagi ng trabaho ni Sara ang mangolekta ng bayad sa mga sasakyang nakikidaan sa kanilang subdivision. Pag wala kang sticker ng subdivision, hindi ka pwede makatago sa kabilang subdivision. May mga nasaway na makukulit, pero mga nagagalit sa akin kasi nasisita. Hanggang meron daw siyang nasita na lalaking nakabisikleta. Saan ka pupunta? Tanga ka ba? Papasok ba ako dito kung hindi ako dito nakatira? Sir, tinatanong lang kita kung saan ka pupunta. Tinanong po namin siya kung taga saan. Nung pagtanong po namin, bigla po niya kaming minura. Pagtalikod niya sa akin, sabi niya, manda ka, babalikan kita. Ang nagbanta kay Sara, ang nagsaboy ba sa kanya ng kemikal? Ang suspect, una raw napansing nakatambay malapit sa guardhouse. Nakaupo lang siya eh. May ka-chat, may ka-text. Hindi na namin pinansin. Hanggang ginawa na nga nito ang krimen. Nagpanik na kasi ako, hindi na ako makahinga. Yung chemical na tinapon niya sa akin, rumekta sa mata ko tsaka sa loob ng ilong ko. Ideally, hugasan natin agad yung mata natin ng distilled water for at least 15 to 30 minutes using about 1 liter to 3 liters of fluid para matanggal yung chemicals. After no, kailangan tumakbo agad sa pinakamalapit na emergency hospital. Nahabol ko siya dun sa tricycle tsaka dun sa isang motor na nakakita. Ang nangyari, hindi na nila nahabol. Yung unang hinala po kasi namin, yung nakabike na lalaki na sinita namin na pabalik-balik. Sabi niya, manda ka, babalikan kita. Hinanap ng aming team ang tinutukoy ni Sara at dito siya nakadetine sa Las Piñas Police Station matapos mahulihan di umano ng ipinagbabawal na gamot. Itago natin siya sa pangalang Ruel. Kinumpirma niyang nagkainitan sila ni Sara.
March 13 po yun ng gabi. Inarang lang po niya ako. Hindi rin naman po kasi maganda yung naging approach sa akin. Kaya po medyo napataas yung boses ko. Siguro po, iniisip nila na may ginagawa akong kasi pabalik-balik nga daw po ako. Sir, tinatanong lang po namin kung taga saan po kayo. Hindi po kami nakikipag-away sa inyo. May tanga ka ba? Papasok ba ako dito kung di ako taga rito? Siya nga po nagsabi sa akin, para kang tanga. Pero hinayaan ko na lang po yun. Pag talikod niya sa akin, sabi niya, manda ka, babalikan kita. Wala po ako sinabing ganun, nababalikan ko po siya. Ang nakatira po sa subdivision, nanay na po ng asawa ko po. Nagtatalo po kami ng asawa ko for financial problem po. Nag-away lang kami ng asawa ko, kaya pabalik-balik ako. Pinapalayas kasi ako. Wala po akong ginawang masama doon sa gwardyang yun. May pagtatalo po kami. Pero pagtatalo lang po yun dahil sa paninita lang po yun. Pagbuhos po ng acid, wala akong kinalaman. Ang layo ng itsura niya. Yung nasa CCTV po, medyo bata. Kesa po sa kanya na medyo matanda na. Tansya ko, nasa mga 20 anyos siya eh. May hinala po ako na napag-utusan yung bata. Base kasi doon sa CCTV. Meron siyang kinokontak sa cellphone niya na parang nagtuturo sa kanya ng instruction. Ang Las Piñas PNP, meron na rin daw persons of interest sa kaso. May CCTV na kami na resulta ng aming backtracking operation. Dito sa CCTV na hindi pa namin pwedeng ipakita dahil ongoing yung operation, baka makompromise at makakasira lang sa takbo ng investigation. Pag tayo ay nabiktima ng isang act of violence and nagkaroon ng deformity or we lost the use of one organ, then it considered serious physical injuries. Under the revised penal code, ang imposable penalty dyan is prison mayor, meaning 6 years and 1 day up to 12 years. Setyembre nito lang nakaraang taon nung kunin si Sara na security volunteer ng subdivision. Nakatatanggap siya rito ng allowance na ginagamit niya sa gastos sa pang-araw-araw ng kanyang pamilya at pang-dialysis ng kinakasama niyang si Salvador na may chronic kidney disease. Nasa stage 5 chronic na daw po siya. 550 kada session. Pag hindi daw po ng dialysis, pwede niyang ikamatay. Sir, kahit sino naman siguro, sir, talagang makakaramdam ka ng pagluha sa nangyari sa asawa ko. Hindi lang daw paningin ang nawala kay Sara, pati na ang kanyang trabaho. Depressed ako. Minsan nga sinasabi ko, pag nahuli yan, sabihin niyo, palit kami mata, hindi ko na siya ipapakulong. Sana magpakita na lang siya, sabihin niya kung may nag-utos o hindi. Marami akong gusto itanong sa kanya, bakit mo ginawa sa akin? Anong kasalanan ko? Natakot ako. Siyempre, may anak ako. Wala na mag-aalaga sa anak ko. Buti na lang nakakita pa ako kahit konti. Siyempre, papatanong ka, ang dami mong pagsubok na binibigay. Pero ganun, tumatawag pa rin ako sa taas. Ipinagpapasalamat na lang ni Sara na sinuportahan siya ng Homeowners Association ng Subdivision sa kanyang pagpapa-ospital. Umabot po ng 49K mahigit ang bills namin. Sinamahan ng aming team si Sara sa kanyang follow-up check-up. Nasa severe grade yung chemical injury niya eh. Yung kanan naman, inihintay natin mag-integrate or dumikit yung amniotic membrane dun sa cornea. Makikita natin to usually within 4 to 6 weeks. Kapag severe na yung scarring or yung pagpapeklat sa harap ng mata, maaaring kailanganin natin ng cornea transplant sa kanya. So sa ngayon, hindi pa natin maipapangako ang magiging outcome ng vision ni Sarah Jane sa kanang mata. That's the difficulty, the lack of donors. And now, sa awa ng Diyos, dumadami uli. Hopefully, tuloy-tuloy. Now, in 1 month, we can get 60 to 70. Mahirap pa rin, hindi pa siya sufficient. Ang aming goal is sana wala ng waiting. During the worst, the waiting was like 1-2 years. No? Now, mabilis na 3 months. Umaasa si Sara na sa lalong madaling panahon, magiging malinaw ang investigasyon at makakamit din niya ang katarungan. Kasi ang purpose po namin, lumit yung mundo ng taong nagbuhos kasi ang daming nawala sa akin. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.